Okay, magandang umaga po. Yan. Morning. Yan. Kasama natin si Noel. Yan, hindi nakakilala. Si Noel ha, hindi yan si Daddy. Si Noel po ang pangalan niyan. Okay, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa umagang ito, Panginoon, na kung saan, Lord, ay nandito kami upang purihan kayo, pasalamatan, at ibigay ang aming buhay sa inyo, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa hininga ng buhay na kung saan, Panginoon, ay isang malaking pagpapala para sa amin, Panginoon. Kaya kung ano man, Lord, yung aming pagkukulang sa inyo, aming pagkakamali, Lord, we ask for your forgiveness, Panginoon, sa mga oras na ito. Na linisin niyo, Lord, ang aming mga puso at kaisipan, Panginoon. Nang sa ganun, Lord, ay kami malaya na magpuri, magpasalamat sa inyo na may kagalakan, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy po namin tinataas sa inyo ang aming mga pastor, Panginoon, na kung saan, Lord, ay ikaw ang siyang patuloy na nagbibigay sa kanila ng kalakasan, Lord, karunungan, Panginoon, at higit sa lahat, Lord, ang pagpapala na nagmumula sa inyo, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, ng patuloy na pag-iingat sa kanila. Bigyan niyo po sila ng sapat na kalakasan, Lord, physical, Panginoon, at spiritual, Lord. At ganoon din, Lord, patuloy niyo rin i-provide ang kanilang mga needs, Panginoon, lalo na, Lord, sa kanilang pamilya, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-iingat ninyo sa bawat pamilya po nila, Panginoon. Kaya kung ano man, Lord, yung kanilang immediate needs, Panginoon, we ask for your provision, Panginoon. Kung ito man ay kagalingan, Panginoon, spiritual, financial, Panginoon, ay nandun ang inyong pagpuprovide para sa kanila, Panginoon. Alam po namin, Lord, na sa mga pagkakataon, Lord, meron silang pangangailangan na katulad din namin, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, sa lahat ng ginagawa nyo sa buhay ng aming mga pastor, Panginoon. At kung ano man, Lord, yung kanilang mga desire, Panginoon, para sa iglesyang ito, Lord, o maging sa kanilang pamilya, ikaw, Lord, ang bigay sa kanila ng kaalaman, Panginoon, at direction, Panginoon, kung ano ang mga bagay na ito, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. At ganoon din, Lord, patuloy din namin tinataas sa inyo si Pastor Jesse as a senior pastor, Panginoon. Kung ano man, Lord, yung pagpaplano niya, Panginoon, para sa aming iglesia, yung mga ninanais nyo na kanyang magawa, Panginoon, ay ikaw, Panginoon, ang bigay sa kanya ng wisdom, Panginoon, ng direction, Lord. At salamat, Lord, dahil ang inyong mga anak, Panginoon, ay kanyang ginagabayan sa panahon na kung saan, Lord, ay kayo ang siyang aming kasama, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, sa lahat ng ginagawa niyo, Panginoon, para sa aming senior pastor, Panginoon. Kaya Pastor Jesse, Lord. At tinataas din namin, Lord, ang aming nalalapit na anibersaryo, Panginoon, ang 30th anniversary, Panginoon, ng aming iglesia, Lord, na kung saan, Panginoon, sa body, Panginoon, ay kami nagagalak na, Panginoon, sa panahon na darating na yan, Panginoon, na kami ay magse-celebrate, Panginoon, ng iyong kadakilaan, Lord, sa loob ng 30 years, Panginoon, ay naging tapat po kayo para sa aming iglesia, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, na sa aming paghahanda, Panginoon, hayaan nyo na kami magpahayag ng aming papuri sa inyo, kagalakan, Lord, kung papaano po namin ito i-celebrate, Panginoon, ay kasama namin kayo, Panginoon. Kaya we ask for your provision, Lord, kung ano man ang mga needs namin, Panginoon, para sa event na yun, Panginoon. We ask for your provision, Lord, sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon. Ihanda nyo, Lord, ang bawat isa kung kami man ay mag-participate, Panginoon, sa anumang mga gawain, Lord, na pwede namin i-present, Panginoon, para sa aming anibersaryo, Panginoon, ay bigyan nyo kami ng kakayahan, Panginoon, at na kami maging malaya, Lord, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Kaya ikaw lamang ang aming papurihan, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya sa aming pagse-celebrate, Lord, ay ikaw ang maghanda, Panginoon, para sa buwan ng August, Panginoon. Ihanda nyo lahat ng aming mga needs, Panginoon. Mga aming mga instrumental, Lord. Even the weather, Panginoon. Alam po namin, Lord, na-witness na namin to sa mahabang panahon, Lord, na naging tapat po kayo para sa
aming anibersaryo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. Ganun din, Lord, tinataas din namin sa inyo ang bawat pamilya, Panginoon, na iglesyang ito, Lord. Alam po namin, Lord, na sa pagkakataon, Panginoon, lalo na itong weather na to, Lord, ng panahon na to, Panginoon, ay marami pong nagkakasakit, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, na ingatan niyo po ang bawat pamilya, ilayo sa anumang karamdaman, Panginoon. At kami ay maging malusog at malakas, Panginoon, as a individual, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, na ingatan niyo po, lalo na, Lord, ang ama ng tahanan, Panginoon, na sila po ang nagsisilbing tumatayong pastor ng bawat tahanan, Lord, at nagpo-provide, Lord, sa lahat ng pangailangan ng bawat tahanan, Lord. Pero alam po namin, Lord, na kayo ang mas nakakaalam kung ano yung mga needs ng bawat pamilya, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, ang pag-iingat ninyo sa bawat ama na tahanan, Lord. Lalo na, Lord, ang kanilang mga may bahay, Panginoon. Ingatan nyo din po sila, palakasin, Panginoon, at ilayo sa mga gawain ng kaaway, Panginoon. Ganoon din, Lord, ingatan nyo ang kanilang mga anak na kung saan, Panginoon, ay sa darating na pasukan, Panginoon, ay nandoon kasama nila kayo, Panginoon. At ingatan sa bawat dinadaanan nila, Lord, at sa bawat taong na kanilang nakahalubilo, Panginoon. Lalo na, Lord, sa school, Panginoon. Gamitin niyo, Lord, ang bawat isa bilang isang pamilya, Panginoon, na daluyan ng inyong pagpapala, ng inyong salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, kami ay isang pamilya na handang magpagamit sa inyo, Panginoon. Lalo na, Lord, para sa siyudad ng Olongapo, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa iglesyang ito, na kung saan, Panginoon, ay kami na nanatiling iisa at mayroong iisang layunin, Panginoon, na may ipahayag ang inyong pangalan, Panginoon, para sa siyudad ng Olongapo, Lord. At may pahayag ang inyong mga salita at may bahagi ang inyong pag-ibig, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. At sa umagang ito, mga Panginoon, kung sino man, Lord, mga kapatiran namin na dumadaan sa mga pagsubok, Lord, we ask for your strength, Lord, your healing, Panginoon, your provision, Lord, sa mga oras na ito, Panginoon. Kilala niyo, Lord, ang mga kapatiran namin na ito na mga dumadaan sa pagsubok, Panginoon. Dalangin namin, Lord, ipuin niyo po ang kanilang mga puso, Panginoon, ang kanilang mga kaisipan, Lord, sa umagang ito, Panginoon, na kung saan, Lord, ay sila'y kasama namin dito, Panginoon, na kami ay nakikiisa, Panginoon, para sa kanila, Lord, at sa pagpapala na ibibigay niyo po sa kanila, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. At sa umagang ito, Lord, hayaan niyo na kami ay magpahayag ng aming pag-ibig sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil malaya po kami, Lord, na may pagsigawan, Panginoon, na kayo ang siyang Diyos na dakila sa aming buhay. Malaya na pupuri sa inyo, malaya na umaawit na may kagalakan, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Lord, hayaan niyo na kami ay magpahayag, Panginoon. Kasama nito, Lord, ang aming puso, kaisiman, at aming buhay, Panginoon, ay alay namin sa inyo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, sa umagang ito. Dinadakila ka po namin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Inanyayahan ko po lahat na tumayo at batiin po muna natin yung mga kapatiran natin sa likod, sa harap, at sa ating tabi. Good morning. Ngayon po, aawitin po natin ang isang kantang madalas na nating inaawit. Ang kantang ito ay Hosanna. Ngayon, may shinare sa akin si Ate Marge tungkol dun sa meaning ng Hosanna. Na sa New Testament, bukod sa sinabi ito ng mga tao nung dumating si Jesucristo, ang ibig pala sabihin ng Hosanna is parang, yes, salvation has come. Salvation has finally come. And that's the reason why we praise. And that's the reason why we worship. So, iniimbitahan ko kayong lahat na ngayon, ibigay natin lahat ng papuri sa Panginoon dahil ang kaligtasan ay nandito na. Tama po ba? Amen? Tama. So, let's praise and worship the Lord. Tama. Yes. Puring alay para sa aming Diyos.
Hosana, Diyos ang nakapagligtas, mabuting alay sa'yo na. Hosana, Hosana, maghari ka sa aming buhay, dito sa aming puso. Sabay natin awitin. Pinapawi Bawat takot sa buhay ko, sa bawat araw. bawat araw ang lakas mo ay naroon. Pinapawi bawat takot sa buhay ko, sa buhay ko. Hosana, Hosana, Diyos ang tagapagligtas, mabuting alay sa'yo na. Hosana, 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 maghari ka sa aming buhay, dito sa aming puso. Hosana, Hosana, Hallelujah. O, purihin ka, Diyos na tagapagligtas. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin, Panginoon. Purihin ka. Kahit anong aming daanan, ito'y aming makakaya pagkat kasama ka namin. Amen. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord God. Ano man ang daanan ko, ang grasya mo, ang pag-ibig mo, pangako mo, panghahawakan ko, walang imposible sa'yo. Mula ngayon, kasama ka, di na muling mag-isa. Lahat ng ay makakaya,
Diyos, sinasamba ka namin. Ang aming puso, ang aming buhay, alay namin sa iyo, Panginoon. Alay ng pagsamba, Panginoong Diyos. O Diyos, minsan pa, maraming salamat po sa araw na ito. Sa kalayaan na meron kami na purihin at sambahin ka, Panginoon. Na kami ay nagkaisa, nagkatipon, Panginoon, upang itaas ang isang pangalan. Itaas ang isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po kami, mga anak mo, Panginoon. Nagpapakumbaba, inaamin na kung wala ka, wala po kami magagawa, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Isa pong karangalan, pribileyo sa amin na lumapit sa iyo, dumulog sa iyong harapan, Panginoon. At Lord, maghari ka, Panginoon. Mangusap ka. Narito ang iyong iglesia. Maghari ka, Panginoong Diyos. Manatili po tayo pansamantala sa katahimikan. Hayaan po natin mangusap ang Panginoong Diyos sa atin bilang iglesia at maging individual. Hallelujah. Panginoon, tunay na napakainam sa iyong presensya, Panginoon. Sa presensya mo, Panginoon, meron kaming kapahingahan. Sa presensya mo, Panginoon, hindi kami kailangan magmadali, hindi kami kailangan gumawa o magpatunay sa iyo, Panginoong Diyos. Sapagkat sapat ang iyong presensya, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos. Tunay na kailangan ka namin. Salamat at sa presensya mo, Panginoon, pinanunumbalik mo ang aming kalakasan. Sa presensya mo, Panginoong Diyos, kami binabago mo, hinuhubog mo, Panginoon. Sa presensya mo, Panginoong Diyos, kami ay pinakausap mo, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos. Ito yung pinakakaasam-asam namin, Panginoon, sa iyong presensya. At salamat sa kalayaan, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong ginawa. Nang dahil sa iyong ginawa, kami ay malayang nakakalapit sa aming Diyos Ama. Salamat, Panginoon, na sa presensya mo, pinapagaling mo kami. Sa presensya mo, nililinis mo kami, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Sige po, pwede po tayong umupo pansamantala. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Tunay na napakainam na tayo po'y nagsasama-sama sa presensya ng Panginoong Diyos. At sabi nga sa Biblia na napakagandang tanawin na kapag tayong mga magkakapatid ay nagkakaisa sa presensya ng Panginoon. At doon naghahari sa atin ang Panginoong Diyos. Amen. Amen. Thank you, Lord. So umagang ito po, meron po tayong first time na nakasama. At nais po natin silang i-welcome and ipag-pray po din po natin sila.
So, nais kong tawagin si Joby and Flor. Tayo po kayo. Nais po namin kayong anyayahan dito sa harapan. Nais po namin kayong ipag-pray. Sige po. Ayan. Meron pa po ba na first time nyo sa aming church? Marahil hindi nakuha yung pangalan nyo. Wala naman. Okay, good. So, welcome po sa aming church. Dito po kayo sa harapan. Nais po namin kayong ipanalangin. And pagkatapos po namin kayong ipanalangin, nandun po si Brother Louie. Naghihintay po siya doon. At meron po siyang ibibigay pa po sa inyo. Meron po siyang ipapaliwanag sa inyo. Okay? So, salamat po. At ito pa, yan. Okay, sister. So, welcome po sa aming church. Kapatid mo, ano? Okay. Meron pa? Okay, sige. Salamat po. At meron pong, saan yung card? Ito. Bert, pakibigyan. Halika dito. Meron po kaming card na ginawa para po sa inyo yan. And welcome po again sa aming church. Yan. Thank you po. At nais po namin kayong ipag-pray. Church, katulad ng ginagawa natin, ituon natin ating mga kamay, tanda ng pagkakaisa. At idulog po natin sila sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Isa pong karangalan na may panalangin po ang aming mga bisita ngayong umaga, Panginoon. At Lord, naniniwala po kami na hindi po coincidence na nandito sila. Ito po ay kalooban mo, Panginoon, na sila ay narito sa iyong harapan, kapiling namin, Panginoong Diyos. At dinadalangin po namin sila, Panginoon, na patuloy mo po silang katagpuin, Panginoon. Alam po namin, meron kang magandang plano sa aming buhay at maging sa buhay nila, Panginoon. At Lord, dalangin po namin na ito po ay matuklasan nila, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa iyong pag-ibig sa kanila, Panginoon. Salamat po sa iyong pagmamalasakit. Alam mo po yung mga kwento ng kanilang buhay, Panginoon. At ikaw, Panginoong Diyos, ang katugunan na kanilang hinahanap, Panginoong Diyos. Dalangin po namin na ito pong church na ito ay maging pagpapala sa kanila. Gamitin mo po kami bilang daluyan ng kalakasan ng pagpapala sa kanila, Panginoong Diyos. Kung kaya, wini-welcome po namin sila sa iglesyang ito, Panginoong Diyos. At muli, maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. At pwede po kayong pumunta doon. Sama po kayo doon. Okay, sige po. Yan. Okay. So, salamat po muli. Tawagin ko rin po si Pastor Jimmy. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Thank you, Father, sa iyong presensya namin kasama, Panginoon. We pray, Father, for the outpouring of your Spirit sa aming bansa. And we thank you, Lord, na nakikita po namin na meron po kayong ginagawa sa aming bansa. And we just ask, Father, na there will always be freedom to preach your word and to worship you sa aming bansa, Panginoon. We pray, Father, for Olonga po and yung mga kalapit naming lugar gaya ng Subic, Zambales area. Panginoon, we ask for your Spirit to be present, Panginoon. And we pray, Father, for yung mga churches, yung mga pastors, Panginoon, mga iba't ibang mga congregations, maging ang mga missionary organizations, Panginoon, na kami po ay pag-isahin mo po sa aming lugar. At kami po ay maglilingkod sa iyo sa mga tao at hindi kami mag-compete against one another. Ngunit kami po ay magtulungan na ihayag ang iyong ebanghelyo, Panginoon. Father, we thank you. Lord, tinataas po namin sa iyo ang church na ito, this local body, that you would bless us upang kami po ay maging pagpapala sa iba. Pinapanalangin po namin na pag-isahin mo po kami, the leadership of the church, kami pong mga pastor, and yung congregation, Panginoon, na kami pong lahat ay pag-isahin mo, Panginoon. And we just pray for your divine healing, divine health, and your provision para sa bawat isa, sa bawat pamilya na nandito ngayong umaga. Mga kapatid, tayo po ay maghawak-hawak kamay. Let's just pray for one another this morning. Huwag po natin hayaan na dumadaan ang isang linggo na hindi natin pong ipanapanalangin ang mga kapatid and the friends, family in the church. Let us pray.
Panginoon, sa habang po kami ay naghawak-hawak kamay, this happens every Sunday, Panginoon. Inihiling po namin na gamitin mo po itong pagkakataon na ito just to unite the body of Christ and also to bless one another through each other's prayer. Salamat po for this day, sa iyong presensya sa amin, and your blessing upon our lives. We thank you in Jesus' name. Amen. And amen. Good morning po sa inyong lahat. Ayos, good morning. Tumama ka na naman. Ayos. Amen. So, ang announcements po natin ay gaya ng dati. Please place your mobile devices on silent mode during the service. Our services are broadcasted live po on our YouTube channel. Also, ang ating website, churchoftherisenchrist.net. Nandiyan po yung mga information. Particularly, yung gusto ko pong i-promote dito yung email addresses namin para kung nais niyo po meron kayong gusto i-share sa amin o may mga questions, feel free to go to that website, churchoftherisenchrist.net. Find us on Facebook and look for yung ating logo. Yan, we are broadcasting live as well on our Facebook page. Actually, mas marami po tayong views on Facebook. So, please like the page and magkakaroon po kayo ng notification when something is being broadcasted live sa ating services. CRC on air, radyo natin Subic 91.1 Hot FM. Yung ating morning service ng Sunday ay binabroadcast po sa radio station na yan, Subic 91.1 Hot FM. Ang Sunday services, ang Sunday services natin ay umaga 8 to 9:30 is our Tagalog service, mamayang gabi po. Ang ating English service from 6 p.m. to 8 in the evening. This coming Wednesday night from 7 p.m. to 8:30, patuloy po tayo on the Lord's Prayer. So join us on Wednesday night as our topic ay the Lord's Prayer. And yan lamang pong mga announcements for this morning. Before umakyat po si Pastor Arnel, meron tayong video na ipapakita po sa inyo. Ito po ay galing sa preaching ni Pastor Jesse a few weeks ago. And yung sariling atin na si Alexis Pineda, ginawa niya po ng video. And we uploaded it last Thursday. And as of today, we have 1,800 views already and 69 shares. So please enjoy. Let's cross over to the other side of the lake. So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind, although other boats followed. But soon a fierce storm came up. High waves were breaking into the boat, and it began to fill with water. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. The disciples woke him up, shouting, "Teacher, don't you care that we are going to drown?" When Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, "Silence, be still." Suddenly, the wind stopped and there was a great calm. Then he asked them, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" Now, the way the disciples reacted to the storm is normally how we react to the storms of life. Diba? They reacted in such a way that they were shouting. They were stressed. It was a sign of stress and panic. Notice their words, "Don't you care, Jesus?" Doesn't this sound like us sometimes? Lord, don't you care? Sometimes when we go through big problems, sometimes when we experience big problems, or when we experience prolonged problems, sometimes we think God doesn't care. Sometimes we think God doesn't know what you're going through and He doesn't care. But Jesus does care, and He does know. And if I can insert verse 6 of John chapter 6 in this story of the disciples, it would read that Jesus was testing His disciples, for He already knew what He was going to do. Jesus was not asleep at the back of the boat because He did not care. Jesus wasn't asleep in the back of the boat because He was unaware. Not because He didn't care, but because He knew what He was going to do, because He knew it was coming.
He knew it was coming, and he knew exactly what he was going to do. He cares, and he knows. It did not bother him. That's why he was asleep. He knows exactly what he's going to do. He did not panic. He was not caught off guard. Oh, a storm. He was not. He was asleep. The storm didn't bother him. The Bible says Jesus already knew what he was going to do even before the problem existed. Now, I want you to think of your worst situation in life. Think about some of the biggest problems that you ever faced. Problems with money, problems with sickness, problems with family, etc. And try to imagine the biggest problem that you could ever face in life. Try to imagine that. And with that in mind, understand this. Understand that for all those problems, every problem you ever experienced and will ever experience, Jesus knew, Jesus knows exactly what's going to happen even before it happens. He knows. Before the problem, he already had a solution. Because he already knew what he was going to do. He already knew what was going to happen. Jesus knew. He was not caught off guard. It was all planned out. Before the problem, God had a solution. For every problem, God has a solution. Before the problem even ever existed, God had a solution in existence. God had a miracle prepared, a miracle in store, a miracle pre-planned. A miracle was already in the making even before the problem existed. It was all planned out. Okay. Very good. So iba yung dating pag merong PowerPoint, tsaka... So saan si Alexis? Ayan, wala. So gabi siya umaattend. So thank you for that means ng pagbabahagi, pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. And napakaganda po, di ba? Pero paalala po sa atin na dito po sa church, we are providing mga materials for you to read, di ba? Andyan yung service program, bulletin na tinatawag, tapos meron kami mga PowerPoint dito. Pero it doesn't mean na yan yung Bible nyo na lamang. Hindi. Kailangan po meron tayong tinatawag na personal Bible. And I hope na meron kayo sa inyong mga tahanan so that when you go home, babasahin nyo po yung mga personal na Biblia nyo. Sapagkat pag meron kayong personal Bible, doon kayo kinakausap ng Panginoon, madalas yung mga word yan ay nagiging buhay. Sapagkat hawak-hawak mo yan, binabasa mo yan. Dito, ang purpose kung bakit merong PowerPoint, meron tayong mga service program, para mapabilis lamang yung pagbabasa natin. Minsan marami kaming mga scripture, so kung gagawin na natin yan sa Bible, matatagalan po tayo. So paalala po, have your own personal Bible. Kung tayo may mga personal na cellphone, for sure dapat meron po tayong mga personal na Bible. Kung nakakabili tayo ng cellphone, dapat meron tayong mga personal na Biblia sa bahay. So, hanapin niyo po yung Bible niyo. Baka mamaya nandun lamang yan sa bookshelf at inaalikabukan. Kunin niyo po. At pag uwi niyo, yung mga nababasa niyo dyan, basahin niyo. At doon sabihin niyo, Panginoon, patuloy kang mangusap sa akin sa pamagitan ng mga salitang ito. Amen. So, church, magkaroon po tayo ng ating mga sariling Biblia. And doon po tayo kakausapin ng Panginoong Diyos. Amen. So ngayon po, wala po tayong children ministry sapagkat today is Sports Sunday. So meron po tayong communion. Mamaya mag-communion po tayo. So yung mga bata, dyan lamang po kayo sa inyong mga upuan sa tabi ng ating mga magulang. At pakinggan natin ang salita ng Diyos sa umagang ito. Amen. Amen. Tayo po yumuko ulit at manalangin po tayo. Hallelujah.
Panginoon, maraming salamat po ulit sa araw na ito. Salamat po sa presensya mo. Salamat sa dakilang pangalan na pinagkatiwala mo sa amin. Pangalang Jesus, na aming kaligtasan, aming kalakasan, aming kagalingan, aming gabay. Lahat-lahat, Panginoong Diyos, ay ikaw sa amin. Ang pangalan mo ay napakaganda, ang pangalan mo ay makapangyarihan, ang pangalan mo ay dakila, Panginoon. You are the great I am. Na anuman ang pangailangan namin sa buhay, you are the great I am. Na sinasabi mo sa amin, I am your provider, I am your friend, I am your healer, I am your deliverer. Lord, you are everything sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos. Salamat po sa iyong mga salita na amin po mapangahawakan, Panginoon. At Lord, maraming salamat po sa kalayaan na makipag-usap kami sa iyo. Bilang individual at maging isang iglesia, Panginoong Diyos. Na ang bawat isa, Panginoong Diyos, ay nakatuon ang puso't isipan sa iyo. Merong nangunguna sa pakikipag-usap sa iyo, pero ang lahat ay nakatuon sa iyo. Ang mga aming pandinig ay nasa iyo, Panginoong Diyos. Yun ang iglesia, Panginoong Diyos, na ninanais mo. Na kami, pag nagkakatipon, Panginoon, ay kami ang iyong pamilya. Ikaw ang aming dakilang Ama. Maraming salamat po, O Diyos, sa kalayaang ito. At dahil dito, kami ay nagiging makapangyarihan, nagiging malakas, nagiging epektibo sa buhay na ito, sa aming pamilya, saan man kami naroon, sa aming komunidad, sa aming syudad, at maging sa aming bansa, Panginoon. Yan ang iglesia mo, Panginoong Diyos. Tulungan mo kami na maging ayon ang aming buhay sa iyo, sa iyong kalooban. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Amen. So, nagpapatuloy po kami sa topic na about prayer, pakikipag-usap sa Panginoon. And kahapon nagkaroon din ako ng chance sa youth fellowship na may share po ang kahalagahan ng pananalangin. And na-share ko sa kanila na yung prayer is like recharging. Na yung mga cellphone natin, pag na-lowbat, alam natin, i-recharge natin yung ating cellphone. Bakit? Para maging effective ulit. And tayo bilang mga Kristiyano, hindi pwede yung isang lakas lang at buong araw na or buong buhay na natin hindi tayo magre-recharge. Kailangan po natin mag-recharge once in a while kapag humihina na tayo. At sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa ating pakikipag-usap sa Kanya, doon po tayo pinapalakas muli ng Panginoon. At pag pinalakas tayo ng Panginoong Diyos, muli makakaharap tayo sa buhay. Muli magagawa natin yung ating tungkulin, yung calling na binigay sa atin ni Lord. Napakaganda na binigyan tayo ng chance na makakonect sa Panginoong Diyos sa pamagitan po ng prayer. And nung nakaraang linggo po, sinare ko po sa inyo patungkol kay Daniel. Na si Daniel ay isang taong madalanginin or madasalin. Okay? Na ang panalangin sa kanya ay hindi lamang nakaugalian, yung habit, hindi lamang po habit, yung prayer sa kanya, kundi ito mismo ang kanyang buhay, lakas, at pinagmumulan ng kanyang tagumpay. Si Daniel, naging matalino siya, magaling mamahala, at ayon sa Biblia, yung pangangatawan nila ay malusog dahil sa kinakain nila. Dahil binigyan sila ng Panginoong Diyos ng pagkakataon na gano'n. So, si Daniel tsaka yung kanyang mga kaibigan, sila ay mabuti
sa loob at saka sa labas. At lahat ng yan ay dahil sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa kanyang pananalangin. Sila ay lumaki sa pakikipag-usap sa Diyos. At yun nga, nung ipinagbawal yung pananalangin, hindi po naapektuhan si Daniel. Sa halip ito ay pinagpatuloy niya. Sa kabila ng tiyak na kamatayan, naghihintay sa kanya. Sapagkat sabi nung time na yon na walang magpipray sa ibang Diyos maliban kay Darius. Pero sabi ni Daniel, may isang Diyos lamang akong kinakausap. Dinadalanginan. Yan ang Diyos na buhay. So ginawa niya, nagpatuloy siyang manalangin. At siya ay nakita. Sapagkat si Daniel, hindi siya Kristiyanong sikreto. Kundi natural niyang ginagawa ang pananalangin. At nung nakita siya, inihagi siya sa pugad ng mga leon. Pero dahil sa kanyang kaugnayan sa Diyos, sa kanyang relasyon sa Diyos, ang Diyos ay naroon. Himalang iniligtas siya sa mga pangil, sa mga sikmura na gutom ng mga leon. Hindi siya kinanti ng mga leon. Wala siyang sugat, wala siyang galos. Ganun po ang kapangyarihan ng kaugnayan natin sa Panginoong Diyos dahil ang Diyos ay nakakilos sa kanyang buhay. Yan si Daniel at nawa hindi lamang natin siya hangaan kundi tularan po natin siya. Ma-challenge po tayo na maging katulad tayo ni Daniel na yung panalangin sa kanya ay ito yung buhay niya. Alisin mo lang lahat, wag lamang yung prayer. Sapagkat pag inalis mo yung prayer kay Daniel, parang wala na rin siyang buhay. Parang hindi kumpleto ang kanyang buhay. And sana ganun ang ating pananalangin. Na ito ay napakahalaga, priority natin ito. Na kapag ito ay hindi natin nagawa o inalis sa ating buhay, matataranta tayo. Hindi tayo mapakali. Diba? Kayo, pag naiwan nyo yung cellphone nyo sa bahay, pakiramdam nyo, kulang ang buhay nyo. Parang hindi kayo makakilos. Diba? Gagawin natin lahat para balikan yung cellphone sa bahay. Sapagkat mahalaga sa atin ang cellphone, lalo na ngayon sa ating modernong panahon. At ang pananalangin ay higit pa sa cellphone. Sapagkat ang cellphone nasisira, nalulobat, pero ang panalangin po, hanggat nandyan po yung ating pananalig, pananampalataya sa Diyos, malaya po tayong makakalapit sa Kanya. At kahit saan man po tayo magpunta, anumang estado ng ating buhay, anumang sitwasyon, anumang problema ang harapin natin, alam natin na ang Diyos ay may solusyon. Pero paano mangyayari yung solusyon na yan? Yan ay mangyayari kapag tayo kumonek sa Kanya sa pamamagitan po ng pananalangin. Hindi po basta babagsak sa ating kandungan ang kalooban ng Diyos, ang kagustuhan niya. Yan po ay nais niyang dumaloy sa atin sa pamamaraan po ng pakikipag-ugnayan natin sa Kanya. Alam niyo, ang Diyos ay humahanap ng mga katulad ni Daniel sa ating panahon ngayon. Makakonsider kaya natin yung sarili natin bilang si Daniel, na hindi lamang natin ugaling manalangin, kundi ito yung buhay natin. Naiiwanan natin ang ating mga kaibigan, sasarado muna natin yung TV, papatayin muna natin yung cellphone natin, huwag muna tayo mag-Facebook para lamang unahin ang Panginoong Diyos. Ganyan si Daniel. Humahanap ang Panginoong Diyos na mga katulad ni Daniel sa ating Panginoong Diyos. God is looking for people na magiging tapat sa Kanya at susuportahan siya ng Panginoong Diyos, sabi sa Biblia. Nawa ikaw at ako yun, na tapat tayo sa pakikipag-usap natin sa Panginoong Diyos. Ngayong umaga, nais ko pong ibahagi ang patungkol sa atin bilang isang iglesia na nananalangin. My title for today is, Marlon, yan. Basahin po natin to. Sabi dito, a prayerful church is a powerful church by Charles Spurgeon. And sa Tagalog po, kung tatagalogin po natin yan, ang iglesyang madalanginin or madasalin ay isang iglesyang
may kapangyarihan o makapangyarihan. Again, think about this. A prayerful church is a powerful church. Prayerful, meaning full of prayer. Wow, punong-puno. Maraming panalangin yung iglesia. Natural, because this is a house of prayer. Na kapag tayo ay nagsasama-sama, we as a church, we should be a prayerful church. Puno ng panalangin ang ating iglesia. Hindi puno lamang ng kwentuhan o ng mga programa, puno ng mga magagandang bagay. But higit sa lahat, tayo bilang iglesia, puno tayo ng panalangin. Hindi lamang ugali natin to o ginagawa natin to, pero ito yung buhay natin. Ito yung obvious na nakikita sa church. A prayerful church is a powerful church. Powerful meaning full of power. Ibig sabihin, naroon yung kapangyarihan ng Diyos. And this is quite a challenge for us. Na tayo kaya, puno tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Puno tayo ng Diyos na hindi tayo ang nakikita kundi Diyos. Powerful church is a prayerful church. Listen, may pagkakaiba po ang church na nagpipray at ang church na madasalin o madalanginin. Ano ibig sabihin mo, Pastor? Natural lamang na ang church nagpipray? Yes. Merong pagkakaiba po ang iglesyang madasalin at ang iglesyang nananalangin. Pakinggan niyo po to. Ang iglesyang nananalangin or a praying church, ang panalangin sa kanila ay obligasyon. Ang panalangin sa kanila ay tungkulin, duty. Ang panalangin sa kanila ay religious exercise. Pag sinabing, oh, let's pray, ayan, pray na sila. Minsan mag-iiba pa yung boses. And after that, tapos ang prayer, wala na, kinalimutan na ang prayer. So sa praying church, o yung iglesyang nananalangin, sa kanila yung panalangin, obligasyon lamang. O time na to pray, or ano na, mananalangin na tayo. And then after that, may certain time, and then wala na. That's a praying church. But a powerful church, a prayerful church, ang iglesyang madasalin, pakinggan nyo to, ang panalangin ay higit pa sa obligasyon. Higit pa sa tungkulin. Higit pa sa reliyosong gawain or religious exercise. Ano pa ba ito? Sa prayerful church, ang panalangin sa kanila, ito yung kanilang buhay. Ito yung kanilang pamumuhay. Hindi lamang buhay, kundi pamumuhay. At ito yung kanilang lakas at katagumpayan. It is their very life and their lifestyle. It is their power and yun yung kanilang victory. Yung pananalangin nila sa Diyos. So therefore, sa prayerful church, hindi lamang obligasyon ng prayer. And by the way, pag sinabi kong church, I'm not talking about yung building. I'm not talking about yung oras, kundi pag sinabi kong church, ikaw at ako yan. We know that. Ang panalangin ba ay buhay natin? Ang panalangin ba ay para bang bahagi lamang ng programa sa church yan? So ito, prayer, opening prayer. No? And after that, wala na. Subalit ang iglesyang madalanginin o madasalin ay hindi lamang nakatalaga sa araw at oras. Oh, it's Sunday na. So time to worship, time to pray. Ang kanilang pagsamba ay hindi nakatali sa 2 hours, 1 hour and a half, gano'n. Kundi yung panalangin sa kanila ay buhay nila. Ito yung lifestyle nila. Kaya posible na ang panalangin ay hindi maputol.
Kaya sabi sa Bible, always or continue to pray, posible po yan. Na kahit ikaw ay pauwi na, nakasakay sa jeep, naglalaba ka sa bahay nyo, naggagawa ka, you can communicate, you can connect with God through prayer. Hindi lamang yung dito pag nagtitipon tayo o kaya may prayer meeting, kundi 24 oras may kaugnayan tayo sa Diyos bilang isang iglesia. Posible po yan. Ito ang lifeline ng iglesia. Ito yung ating linya ng buhay sa Panginoong Diyos. At isipin nyo, kung ang linya ng buhay natin ay tuwing linggo lamang at kapag may gawain at sa ganitong oras lamang, ano sa palagay nyo mangyayari? Sisinghap-singhap tayo. Sapagkat imagine yung lifeline natin, ano lang, tuwing linggo lang o Wednesday or ano. Tapos sa ibang araw, sa ibang oras, wala. Paano tayo makakakuha ng buhay? No wonder ang iglesia, kapag hindi po madalanginin, ay walang kapangyarihan. Okay? Subalit nais ng Diyos na ang iglesia niya ay maging makapangyarihan. Ang design ni Lord sa iglesia niya, makapangyarihan, maging powerful, maging strong, nag-grow, matatag, matagumpay. At alam nyo, ito ay nangyayari lamang kapag ang iglesia ay madasalin. Madasalin, prayerful, full of prayer. Tayo bilang iglesia, ang challenge sa atin actually is, tayo ba ay church na nananalangin or church na puno ng panalangin? I hope na ma-challenge po tayo na hindi lamang tayo church na nananalangin. Kasi maraming church na nananalangin. Pero ilan ang church na madasalin, madalanginin, na punong-puno ng panalangin. Yung panalangin ay buhay nila. Ang panalangin ay napakahalaga sa kanila. Di ba lagi natin dinideclare that God will bless Olongapo? Totoo, that God will bless Olongapo and He will use yung kanyang iglesia. At yung iglesia, kung walang kapangyarihan, paano tayo magiging pagpapala sa Olongapo City? Don't wait na ang gobyerno magpapala sa church. Baligtarin po natin. At ang plano po ng Diyos, ang iglesia niya gagamitin niya to bless others. To bless yung people ng Olongapo City. At mangyayari yan through prayer. Yung ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Bilang individual at bilang isang iglesia. Again, a prayerful church is a powerful church. Anong dahilan kung bakit nagiging siyang makapangyarihan? Ano ang dahilan kung bakit nagiging makapangyarihan ang isang iglesyang madalanginin, madasalin? Isipin po natin, ano nga bang dahilan? Or, bakit ang iglesia walang kapangyarihan? Anong dahilan? Ang isang iglesyang madasalin ay nagiging makapangyarihan. Of course, dahil sa Panginoon. Pero paano nangyayari ito? Alam niyo ang dahilan kung bakit tayo nagiging makapangyarihan? Kung bakit ang iglesia ay gagamitin ng Diyos para iligtas, pagpalain ang syudad? Sapagkat ang pananalangin ay isang gamit. It is a tool. Pag sinabing gamit, tools, o isang kasangkapan, ito ay ginagamit. Katulad ng isang karpintero, ginagamit niya ang martilyo, lagari. Ang isang hardinero, meron siya mga gamit, kasangkapan. Kaya minsan, di ba, pag sinabing gagawa ka ng bahay o projects, meron kang kasangkapan. Sapagkat kung walang kasangkapan, paano mo magagawa yung project? And prayer becomes a tool, nagiging gamit po ito ng isang karpintero, ng isang hardinero, o sino man. Ito'y isang gamit
pakinggan nyo, hindi para sa atin o sa ating iglesia, nagagamitin natin upang gawin natin ang ating gusto o gawin natin yung gusto nating mangyari. Hindi po. Ang prayer po sa church ay hindi po para sa atin. Sa halip, ito ay para sa Diyos. Paano nangyari yun, Pastor? Prayer is for God, not for us. Si Lord ang nag-imbento ng prayer para po sa Kanya yan. Prayer ay hindi po para sa atin at gagamitin natin to para magawa natin yung gusto nating gawin, para magawa natin yung gusto nating mangyari. Hindi po. Ang pananalangin ay hindi po para makuha natin ang gusto natin sa ating buhay. Sa halip, ito ay para sa Diyos. Wow, para sa Diyos pala ang pananalangin. Totoo. Ito ay paraan ng Diyos. Ito ay means. Ito ay nagiging instrumento. Ito ay nagiging tools sa kamay ng Diyos. Ito ay instrumento ng Diyos upang magawa niya ang maganda at mabuting bagay sa ating buhay. Ulitin ko po, ang prayer po, hindi po paraan natin para makakuha sa Diyos yung gusto natin. Hindi po. Kundi ito yung paraan ng Diyos, nagiging instrumento ng Diyos para magawa niya sa atin yung kanyang mabuting, magandang kalooban sa ating buhay. In Jeremiah chapter 33 verse 3, madalas po natin itong i-quote, napakaganda po. Sa wikang Ingles sabi doon, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." Sa Tagalog, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo nauunawaan. Pag kinote natin to, lalo na sinishare natin na pag tumawag ka sa Panginoon, sasagutin ka niya. Na parang dating na, ano man ang gusto mo, ano bang pangangailangan mo, ibibigay niya. But again, look to this scripture. Totoo ang pangako ng Diyos. Totoo ang Diyos sa kanyang salita. Na kapag tayo ay nanalangin, tayo ay kanyang tutugunin. Sabi doon, kung tatawag ka sa akin, when we call upon the Lord, when we pray, when we come to Him, sabi niya, tutugunin kita. Sasagot ang Panginoong Diyos. Pero hindi niya sinabi po, ito pakinggan nyo, hindi niya po sinabi na aking ibibigay ang kagustuhan mong mangyari sa bawat pagtawag mo. Now, that's the point. Na kapag tayo ay nanalangin sa Diyos, hindi nakakahulugan na ibibigay niya yung kagustuhan natin. Doon tayo nagkakaroon ng problema paminsan. Lalo na yung hinihiling natin ay hindi ayon sa kanyang kalooban, hindi ayon sa kanyang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, ibibigay ka agad sa iyo ng Diyos yan? Hindi. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. Yes, He will answer you. Pero hindi according sa kagustuhan mo, hindi according sa nakikita mo. Hindi po. Again, God is an answering God at tutugunin niya tayo. At sabi doon, ipapahayag, ipakikita, ipapaunawa ng Diyos ang mga bagay na mahiwaga. Mysterious things. Things na hindi natin maintindihan. Sabi doon, ipapahayag ko sa iyo mga bagay. Ipapakita ko sa iyo, ipapaliwanag, ipapaunawa. Mga bagay na hindi mo maunawaan kung bakit nangyari at nangyayari. Di ba? Ibig sabihin, ang panalangin ay pagkakataon ng Diyos sa atin upang ipahayag yung kanyang kalooban, yung kanyang kagustuhan. You see, prayer becomes an opportunity for God para siya makakilos sa buhay natin. Para sa Diyos ang panalangin. Ang panalangin hindi para makakuha ka ng gusto mo sa Diyos. Hindi. Ang panalangin ay para mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kasi may mga bagay hindi natin maintindihan. Di ba? Bakit nangyayari to, Lord? Bakit punong-puno ng problema? Bakit ganito? Ang sabi ng Diyos, ipapahayag ko sa iyo. Ipapaliwanag ko sa iyo. Ipapaunawa ko sa iyo. Ipapakita ko sa iyo. At doon, nagagawa ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Ang Diyos gusto niyang maging Diyos. God wants to be God sa buhay natin.
Sapagkat may mga bagay na siya lamang nakakaalam, may mga bagay na siya lamang makapagpapaliwanag, may mga bagay na siya lamang ang makakagawa. At sa pamagitan ng panalangin, nagkakaroon ng pagkakataon ng Diyos sa atin na kumilos. Ito yung pagkakataon ng Diyos. Kaya nais ng Diyos na lumalapit tayo sa Kanya. Pero pag lumapit tayo sa Kanya, hindi nangangahulugan na lahat ng gusto natin na ibibigay. Gusto ng Diyos lumapit tayo sa Kanya para magawa niya yung Kanyang kalooban, yung kagustuhan niya, yung plano niya sa iyo. Hey, magagawa ako sa buhay mo to kapag hinayaan mo ako. At tayo naman, kapag nanalangin tayo, Lord, tulungan mo ko, itong gusto ko, Lord, itong... Hindi. Kailangan kapag nanalangin tayo, Panginoon, mangyari ang iyong kalooban. Panginoon, anong ibig sabihin nito? Panginoon, anong ginagawa mo rito? Merong gagawin ng Diyos kapag gano'n ang ating prayer. So Jeremiah 29 verse 11 din, sabi ng Panginoon, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Napakaganda. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko. Meron na siyang nakahandang panukala. May mga kasagutan na siya sa ating mga problema at tanging siya lamang nakakaalam. Para sa kaibubuti nyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Yan ang gustong-gustong gawin ng Diyos. Pero paano nangyayari yan? Sa pamamagitan ng paglapit natin sa Kanya, through prayer. Ang Diyos ay maraming magagandang bagay na nakalaan para sa atin bilang individual at bilang isang iglesia. Mangyayari ang mga bagay nito kapag tayo ay nanalangin, lumapit sa Kanya. Na tayo ay punong-puno ng panalangin. We are prayerful church. Binibigyan natin ng pagkakataon ng Diyos na gawin ang mga bagay na tanging siya lamang ang makakagawa. Diba sabi ni Jesus, with men this is impossible, but with God, ang lahat ay pwedeng mapangyayari. Hindi yung kagustuhan natin, kundi yung Kanyang kagustuhan. At church, dito nagiging makapangyarihan ang iglesia. You see, hindi dahil sa kagustuhan natin, hindi dahil sa gusto nating mangyari ito, kundi yung kalooban ng Diyos, yung maganda, mainam at mabuti. Nagiging makapangyarihan o matagumpay ang iglesia dahil sa pananalangin, tayo ay mistulang gamit. We become instrument sa kamay ng makapangyarihang Diyos. Ang Biblia punong-puno ng mga halimbawa na tayo, Kanyang mga anak, tayo bilang mga tao niya, tayo ay nagiging instrumento sa kamay ng Panginoong Diyos. Sa pagbibigay niya ng grasya, sa pagliligtas niya, ginagamit niya yung Kanyang mga tao. Ginagamit niya yung iglesia. Napakaganda. Salamat, meron tayong pagkakataon na manalangin. Sabi ni Jesus, Ama, ang kalooban mong mangyari. Minsan pa, ang iglesyang madalanginin o madasalin ay iglesyang makapangyarihan sapagkat ang pananalangin ay isang kasangkapan hindi para sa atin, kundi para sa Diyos upang magawa niya ang maganda at eksaktong kalooban ng Diyos para sa atin. Sa ating iglesia. Church na nagkakaisa, sama-samang nananalangin. We have to be a prayerful church. Kapag sinabing prayerful church, na nagsasama-sama tayo, hindi lamang for the sake of pagkakaisa, kundi yung puso natin at isipan ay nakatuon sa isang Diyos. Na tayo ay binigkis ng pananalangin, binigkis ng pagkakaisa ng pag-ibig. Kailangan makita po natin yun, that we are part of a church and we should be a prayerful church. Hindi pwede yung, yung prayer team lang po, ang ginagamit ng Diyos. Okay, sila lamang yung mahalaga. No. Ang bawat isa sa atin ay bahagi ng pamilya, ng iglesia. So, bawat isa sa atin, bilang bahagi ng church, kapag nagsama-sama po tayo, sa pamagitan ng pananalangin, tayo ay nagiging makapangyarihan. Again, a prayerful church is a powerful church. Na makapangyarihan po ang iglesia.
Kaya ang pananalangin dapat sa atin ay hindi lamang tuwing merong prayer meeting, tuwing Sunday o Wednesday, kundi bahagi po ito ng iglesia. Na tayo po ay sama-samang nananalangin. At ang maganda nito, let's use the technology today. Na kahit hindi po tayo nagkakaisa sa physical, we can still be united sa pamagitan ng texting, Facebook, na pwede nating isend yung prayer. Pinagpipray natin itong bagay, ikakalat ng bawat isa, ipinapanalangin. Kaya napakaganda ng iglesyang nananalangin. Na kapag sinabing, let's pray for the city, lahat tayo nananalangin para sa syudad. Let's pray for the nation, lahat tayo nagkakaisang nananalangin para sa ating bansa. Let's pray for the church, maraming kaluluwa pa ang mailapit sa Diyos, nananalangin tayo. At kapag tayo nagkaisa sa pananalangin, we become a powerful church na gagamitin ng Diyos para sa kanyang kalawalatian. So a church become powerful hindi para sa kanya, kundi para sa church. Para sa Diyos, sa kanyang kalawalatian. At kung babasahin niyo sa Biblia, sa bawat tugon ng Panginoong Diyos, sa mga panalangin ng kanyang mga tao, ang nadadakila ay walang iba kundi ang ating Diyos. Sapagkat sa Diyos nagmumula ang lahat ng kapangyarihan. So posible po that a prayerful church can become a powerful church. At nawa tayo ay maging isang iglesia na hindi lamang nananalangin, kundi madasalin, madalanginin. Ibig sabihin, bahagi ito ng ating buhay. Nalangin tayo sa tuwi-tuwi na. Sabi sa Biblia, walang tigil na pananalangin. Dinadalangin natin ang ating personal na buhay, dinadalangin natin ang buhay ng iglesia. A prayerful church is a powerful church. Meron po ako sa inyo demonstration. Meron po akong illustration. Marlon, pakitingin yan. Yan, walis ting-ting. This is a good example ng a prayerful church. It's a powerful church. Walis ting-ting ay binubuo ng maraming individual na ting-ting, di ba? Ang walis ting-ting ay kasangkapan sa bahay. Panglinis po ito, di ba? At sila ay pinagsama, pinag-isa upang gumawa ng gawain panglinis. Pero kung itong walis tingting na ito, by the way, ito sa akin, dinala ko dito. Dahil wala tayong walis tingting dito. So dinala ko to and ito yung personal na ginagamit ko. Very powerful, very effective. Pero itong tingting na to, pag tinanggal mo yung pagkakaisa nila, sorry, ayun na, nangyari na. Kakalat na. Ayan na, nangyari na. Okay. Pag inalis mo yung kanilang pagkakaisa, of course, sila ay maghihiwalay. Di ba? At, halimbawa, ito. Ayan, this is you, this is me. Subukan mong gamitin yan, ting-ting na yan panglinis. Okay? Halimbawa, meron kayong dumi. Ayan. Nagkalat si pastor. Ayan. Okay, try natin, tagal, di ba? Dagdagan natin ng mga prayer. Ayan. Dami. Yun, medyo na. Pero kung ang lahat ng miyembro sa ay nagkaisa. Ayan na, nagkaisa na sila. Naiwan si pastor. Ayan. Nagkaisa sila. Pero parang wala atan silang big kiss. Kailangan nila ng big kiss ng pagkakaisa. Ayan. Ito na yung big kiss. Tali, oh. So sila ay nagkaisa na. So they become, may nahiwalay, may nag-backslide. Balik natin. Sama ka sa church. Ayan. Walang may iwan na. Ayan. So, ayan na. Maganda na siyang panglinis. Wow.
Pero, iwanan mo yung tingting na, walis tingting na yan. Iwanan mo sa kanyang sarili. Anong mangyayari sa kanya? Wala. In other words, kailangan siyang gamitin ng isang manglilinis. Karpintero, hardinero, whatever. So, sa kamay ng isang pastor, ang walis tingting ay nagiging makapangyarihan, panglinis. Ayan. Ayan. Sa kamay ng pastor. Pero sa sarili niya, wala siyang magagawa. Diba? Sa ating sariling lakas o kapangyarihan, kahit nagkaisa tayo, kung walang gagamit, kung wala ang Diyos, baliwala pa rin tayo. Kapag tayo'y nasa kamay ng Panginoong Diyos, kahit anong dumi, kayang linisin. At yan ay magagawa natin. Meron pa ako isa. Malinis si Pastor. By the way, yung pandakot po, yan yung para church. Kasangkapan, kamanggagawa ng walis tingting, sama-sama silang naglilinis. Mahalaga yung mga para churches. But we as a church, we become powerful kapag tayo ay nagkaisa. Nandun po yung bigkis ng pagkakaisa, bigkis ng pag-ibig sa isa't isa. Tayo nagkaisa sa pananalangin. At sa kamay ng Diyos, tayo ay naging instrumento. So yung walis tingting bilang isang iglesia ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para doon sa kamay ng dakilang Diyos. We become powerful, we become effective. Nagagawa natin yung tungkulin natin kapag tayo po ay nagkaisa, pinagbigkis, at nagagawa po ng Diyos ang kanyang kagustuhan. Pero kapag tayo ay hiwalay-hiwalay, mahirap, isa. Pero kapag tayo po ay nagsama-sama, yun yung tinatawag na corporate prayer. Okay? Nagiging makabuluhan ang iglesia, nagiging matatag, nagiging makapangyarihan sa kamay ng ating Panginoon. Doon nagmumula ang tunay na kapangyarihan ng iglesia. At alam nyo, mahal ng Diyos ang iglesia. Itong walis tingting ko na to, mahal ko to. Pag ginamit ko to, hindi ko basta tapos na lang. Hindi. Pag ginamit ko to, inaayos ko yan. At itinatabi ko sa isang ligtas na lugar na hindi maarawan, maulanan, para siya mapanatili yung buhay. Palakpak ulit. Baka yung iba sa inyo hindi na marunong gumamit ng walis tingting, ano? Pero gustong-gusto ko yung walis tingting na yan. Masarap panglinis. Nagagawa ko yung dapat kong gawin at nagiging makabuluhan. Amen? So, tingnan nyo yung in Matthew chapter 18 verse 20, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkatipon sa pangalan ko, naroon kasama nila ako. Higit tayo sa 3 dito. Kapag tayo nagsama-sama, sabi ng Panginoon, naroon ako upang kayo ay pagpalain ko, gamitin ko para sa yun ang iglesyang madasalin. Kapag tayo ay nagsama-sama at nagsimulang manalangin, ang Diyos ay naroon, handa tayong gamitin para sa kanyang kalwalhatian. God will bless Olonga po through you, through me, bilang individual, bilang iglesia. Na kahit saan tayo magpunta, nagkakaisa tayo sa pananalangin. And therefore, God will use us as a church. Yan po ang kahalagahan ng pananalangin. In Acts chapter 2 verse 1 to 4, sabi doon, nagkatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Nagkatipon sila sa isang lugar. Katulad nito, walang ano-ano, may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin. Napuno ito nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang para mga dilang apoy na dumapos sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. At nagsimulang magsalita ng iba't ibang salita ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Alam niyo ba na yung kapangyarihan ng Diyos ay bumaba, hindi lamang sa isang tao. Hindi lamang sa ilang tao, kundi
Sabi doon, sila'y nagkatipon, nagkaisa. At doon bumaba ang Espiritu ng Diyos. And sabi sa higit 120 sila, I think, 120 people gathered together in one place. And the Holy Spirit came upon them. At simula na naging makapangyarihan ang iglesia. Nagkaisa sila sa pagsamba sa pananalangin. In Acts chapter 4, verse 24 to 31, nang marinig ito ng mga mananampalataya, ikaw at ako, nang marinig nila ito, sabi doon, sama silang nanalangin sa Diyos. So they came together and prayed to God. Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at lupa, ng dagat at ng lahat ng mga ito. They came together, bawat isa, yung puso nila nakatuon sa Diyos. Minsan, posible na kapag tayo nagkakaisa, pero yung puso natin, iba-iba ang ating kagustuhan. Minsan, yung isip natin ay kung saan-saan naglalaro. Kaya mahalaga, when we gather together, yung heart natin, yung mind natin ay iisa lamang. Nagkakaisa tayo. Merong prayer leader, kapag meron siyang ipinag-pray, nagkakaisa tayo sa kaisipan, sa kagustuhan ng Diyos. Kaya bawat isa sa inyo ay mahalaga. What if kung tatlo lamang yung nananalangin nagkakaisa, mahirap magwalis, mahirap magamit ng Panginoon, pero maganda na sama-sama tayong nananalangin. Kaya wag mong iisipin na umaten lamang ako ng church, o wala akong part. No, meron kang part, meron kang bahagi. Ikaw ay bahagi ng pananalangin. So sabi doon, nang marinig nila ng mga mananampalataya, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at lupa, ng dagat at ng lahat ng mga ito. And in verse 31, pagkatapos nilang manalangin, ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Imagine, buong tapang, dun pumapasok yung power ni Lord sa atin. When we come together in prayer, nagkakaisa tayo. Remember the story of ni Pedro nung siya ay dinakip. In Acts chapter 12, verse 4 to 7, pagkadakip kay Pedro, siya ay ikinulong at pinabantayan sa apat na pangkat na tiga-apat na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Pasko. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Subalit, itong gusto ko, ang iglesia ay intim na nananalangin sa Diyos. Para kanino? Para sa Kanya. So nagkaisa sila sa isang tao para kay Pedro. So yung panalangin nila hindi watak-watak. At that time, nagkaroon sila ng corporate prayer. Na bawat mananampalataya niya yung kahalagahan niya, isasama ko yung sarili ko. Babahagi ako dyan sa prayer meeting na yan. Ano yung pinagpipray? Yung gusto mo, yung gusto ko? Hindi. Ipagpipray natin ngayon si Pedro. So this is the corporate prayer. This is yung nangyayari kapag ang church ay prayerful. Na ipinapanalangin, nagkakaisa sa mga bagay na nais gawin ng Diyos sa buhay natin, sa iglesia. Ang iglesia ay taimtim na nanalangin. Hindi lang sila nag-prayer meeting lamang. Hindi lamang, ganitong oras lang, tapos na. Hindi. Sila ay taimtim na nanalangin sa Diyos para kay Pedro. And itong prayer na to ay hindi isang oras lang or 2 oras, kundi bahagi ito ng iglesia. Na kahit sila ay kumakain na siguro or nag-uwian na, yung prayer nila kay Pedro ay naroon pa rin. Nang gabi bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pamagitan ng 2 kawal. Nakagapos siya ng 2 tanikala at may mga bantay sa harap ng pintuan ng bilangguan. Verse 7, walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel na pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Verse 7, walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon nagliwanag sa silid-piitan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali, bumangon ka, sabi ng anghel, nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Miraculously natanggal. Of course, nakapasok ang Panginoong Diyos. Nakagawa siya, nakakilos ang Panginoong Diyos. Bahagi ay ang iglesia na nanalangin para sa Kanya. And miracles happens kapag humakbang po ang Panginoong Diyos sa ating kalagitnaan. Hindi po ako o si Pastor Jesse ang gumagawa ng milagro. At hindi rin po tayo. Hindi po yung panalangin natin, kundi yung pagkilos ng Diyos. Dahil tayo nagkaisa, dahil tayo lumapit sa Diyos, hiniling natin yung Kanyang kalooban. Kaya ang prayer ay para sa Diyos. Nakakakilos siya.
nakakagawa siya sa atin. Nakakalungkot isipin minsan yung prayer ay nagiging paraan natin para makakuha. Pag-pray mo, mangyari ito. Pag-pray mo, hindi. Pag-pray natin yung kanyang kalooban, yung kanyang pagdating para makakilos siya sa buhay natin. Individual and also as a church. Pangwakas, ang Diyos ay tumutugon kapag ang kanyang mga tao ay nagkakaisa pananalangin. Tandaan nyo, nagkakaisa tayo. Hindi yung nakaupo ka lamang dyan, kundi yung puso't damdamin mo nakikiisa. Okay? Nagkakaisa sa panalangin. At sabi sa Bible, tayo may magpatuloy sa pananalangin. And nawa, hindi lamang tayo isang iglesyang nananalangin. Okay? Yes, we are a praying church. Subalit, ang challenge sa atin, tayo ay maging isang iglesyang manalanginin. Na kahit tapos na yung service, pag-uwi natin sa bahay, saan man tayo, yung pananalangin natin ay naroon pa rin, nagpapatuloy. We pray ang iglesia, ang syudad. Bahagi ito ng ating buhay. Yung prayer devotion natin every day, pagising natin, alam natin yung idadalangin natin. Dinudulog natin ng ating, siyempre, ang ating pamilya, ang ating sarili. Idinudulog natin ang iglesia. Idinudulog natin ang kalooban ng Diyos mangyari sa loob ng iglesia. Panghuli, in Acts chapter 2, verse 42, sabi doon, sila ay matatag na nagpatuloy sa turo ng mga apostol. Mahalaga po ang salita ng Diyos, pag-aaral. Sa pagkakaisa, ang fellowship natin, may mga fellowship po tayo. Meron tayong connect groups, meron tayong family connect. Maghalaga po yan, fellowship. Sa pagpuputol-putol ng tinapay, the communion, inaalala po natin yung ginawa ni Jesus. Mamaya po, mag-communion po tayo. At yung panghuli, at hindi ibig sabihin ito ay the least, kundi ito po ay bahagi ng sikreto ng iglesia, makapangyarihan, sabi doon, at sa mga pananalangin. Sama-samang pananalangin. Ang pananalangin ng iglesia. Ang tanong sa atin ngayon, tayo ba ay praying church or a church that is prayerful? Tayo ba ay nagdadasal lamang dahil kailangan, dahil bahagi ito ng programa ng CRC? Or ang prayer ay buhay natin? Ito ay bahagi natin. Ito ay pamumuhay natin. Na hindi na kailangan sabihin ng mga pastor, ni Pastor Jesse na, may prayer meeting tayo. Doon lamang tayo mag-pray. Kundi, 24 oras meron tayong connection sa Panginoong Diyos. Bilang individual at bilang isang iglesia. Ngayon po, magko-communion po tayo. Ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, meron tayo ngayong access to the Father. Malaya tayong makakalapit sa Kanya. Malaya tayong makakatawag sa Kanya. Nung si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, binigay niya ang kanyang banal na dugo. Doon tayo nagkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At nung tinanggap natin siya, tinanggap natin ang buhay na walang hanggan. At tayo bilang individual, kapag nagsama-sama tayo, tayo ay nagiging isang katawan. Kaya tawag sa atin, body of Christ. Pamilya. Bahagi po tayo. Mahalaga, si Jesus ay namatay para sa bawat isa. Mahalaga po tayo. At sabi ni Jesus, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Every time na magkukommunion tayo, we remember yung ginawa ni Jesus sa atin. At inaalala natin yung purpose ng iglesia. The reason why, kung bakit tayo nagtitipon, para ipahayag natin si Jesus bilang Panginoon, na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, at siya ay babalik para sa mga nanampalataya sa Kanya. Marami pa po ang hindi nananampalataya, marami pa po ang hindi naboborn again. Tayong iglesia, gagamitin po tayo ng Diyos. At tayo merong pagkakaisa dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tayo ay isang walis tingting na sa sarili niya wala itong silbi. Pero kapag magsak sa kamay na makapangyarihang Diyos, ito ay isang napakagandang instrumento panglinis, pangligtas,
tayo yung iglesia na nagkakaisa. Kailangan po natin ang bawat isa at higit sa lahat, ang Panginoon. Bata, matanda, lahat po tayo ay mahalaga sa Panginoon. At sa ating pag-take ng communion, alalahanin po natin ulit, hindi po ito libre na tayo nagkaroon ng kaligtasan. Ang Diyos, binigay niya ang isa-isa niyang anak para sa kaya napakahalaga po nito. Ito po ang ating pundasyon, yung kanyang dakilang pag-ibig. The greatest love of all, Jesus Christ, giving Himself para sa atin. At kapag kanin po natin ang tinapay at pag-inom natin ng juice, tayo kay Kristo Jesus at sa bawat isa. Tayo po ay nakikisa sa Panginoong Diyos at ganoon din sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga po na yung ating buhay ay iayon po natin. Si Jesus ay namatay para sa bawat isa sa atin. Yumuko na po tayong lahat. Pikit natin ating mga mata. Minsan pa, alalahanin natin ang kadakilaan ng Diyos, ang kanyang dakilang pag-ibig. Na tayo, dahil sa ating katigasan ng ulo, dahil sa ating kasalanan, tayo ay naging marumi, tayo ay naging walang saysay na. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayong marumi at wala nang gamit pa, ay kinuha niya, nilinis niya, at inangin niyang kanyang mga anak. At tayo ngayon ay isang pamilya, isang katawan ni Kristo. Nais niya tayo maging matatag, magtagumpay. Nais niya tayo maging makapangyarihan. Mangyayari lamang po yan kung patuloy tayong nakakonekta, kung patuloy tayong nananalangin, kung patuloy tayong nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. At minsan pa aalalahanin natin yung kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, salamat po. Inibig mo kami, pinatawad mo kami. Inari mo kami mga anak. At kami ay mahalaga sa iyo. Bawat isa sa aming mga mananampalataya. Ngayong umaga, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus, mahalaga na si Jesus na sa puso mo, na sa buhay mo. Sapagkat sabi doon na binigyan ng karapatang maging mga anak ang tumanggap kay Jesus. Pero kung siya hindi mo pa pinaghahari sa kanya, sa iyong buhay, ikaw ay hindi babahagi. Mahalaga na ikaw ay maging bahagi ng kanyang pamilya. Bahagi ng iglesia. Yan ay sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus. At kaibigan, kung nagagawa yan, gawin mo, in-encourage kita. Kung ikaw ay narito ngayon, tanggapin mo si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Marahil nandito ka pero hindi ka kaisa. Sapagkat si Jesus ay wala pa sa buhay mo. Tanggapin mo si Jesus sa isang maikling panalangin. Kahit ikaw na nakikinig sa akin, marahil nasa bahay ka, nakikinig sa radyo o napapanood mo sa Facebook. Mahalaga na si Jesus nasa puso mo. Tanggapin mo siya sa pamagitan ng isang panalangin. Panalangin simple, subalit nagmumula sa iyong puso. Panalangin katulad dito, sasabihin mo, Panginoong Diyos, lumalapit ako sa iyo. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. At tinatanggap kita mula ngayong araw na to sa aking puso bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Simpleng panalangin pero nagmumula sa iyong puso. Pagtawag, paghingi ng saklolo, pangako ng Diyos, papasok sa iyong buhay. Kapatid, kung ginawa mo yan ng taos-puso, naniniwala ako na si Jesus, puso mo na sa buhay mo. At sabi sa Biblia, ikaw ay ginawang anak. Ikaw ay kabahagi ngayon ng kanyang katawan ng iglesia. Pasalamatan mo ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po muli. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ngayon ay magkukommunion. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Tanggapin natin ang juice bilang
dugo ni Jesus, sumisimbolo, at yung crackers bilang katawan niya, na sa ating pagkain at pag-inom, tayo ay kabahagi ng katawan ni Kristo. Tandaan po natin, hindi po ito nagliligtas, nagpapatawad sa ating mga kasalanan, kundi yung ginawa ni Jesus. Ito ay ginagawa natin bilang pag-aalala po. Tayo po'y nagkakaisa sa pamagitan ng pagkain ng Diyos at tinapay. Pasalamat po tayo sa Panginoon. In-encourage ko po ang worship. Please, kayo po ang mauna worship team. Mauna po yung worship team. Sige po, kuha po tayo. At kainin natin, inumin po natin ang juice at tayo po magpasalamat. At pagkatapos po nila, isa-isa na po tayong lumapit. First row, second row, and then third row. Gawin na po natin. So, thank you, Lord.
kagalakan. Jesus, ikaw ang hari ng aming buhay. Jesus, ikaw. Minsan pa, Jesus, ikaw. Jesus, ikaw ang aking tagumpay. Jesus, ikaw Ang aking Oh Diyos, Jesus, ikaw hari ng aking buhay. Jesus, ikaw Hallelujah. Pwede po ba maghawak tanda ng pagkakaisa? Tayo po'y pinagbigkis. Hawak-hawak po ng kamay. Bata, matanda, lahat po tayo. Tayo po'y mananalangin. Panginoon, nagkahawak po ang aming mga kamay. Tanda ng pagkakaisa. Hindi lamang po ang aming mga kamay, kundi ang aming puso't isipan, Panginoon. Kami po ay bahagi ng iyong katawan. Salamat po, Panginoong Diyos, na kami ang iglesia, Panginoong Diyos, ng puno ng pangin. Maghari ka, Panginoong Diyos, kumilos ka sa buhay ng iglesia at maging sa bawat buhay individual. Panginoon, maraming salamat po muli. Salamat po sa kahalagahan ng pangin. Salamat po, O Diyos, na malaya ka na kilos sa iyong iglesia. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede po kayong maupo sandali. And napakahalaga po ng prayer. So, kung kailangan niyo po ng prayer, kailangan niyo po ng may mananalangin sa inyo. Again, doon po sa prayer room, pupunta po tayo doon at ipag-pray po namin kayo. Meron po tayong mga prayer warriors or prayer team na mag-pray po sa inyo. Again, tanungin ko po, meron po kayong prayer request, meron po kayong pinag-pray, nais po namin kayong samahan. Taas niyo po yung kamay niyo kung sino nangangailangan ng prayer. Please, huwag po kayo mahiya. Itaas yung inyong kamay kung kailangan niyo ng prayer. Pastor, kailangan ko ng prayer. May pinag-pray ako, pwede bang samahan niyo ako? Nanghingi kayo ng prayer of agreement. Remember, kapag nagkakaisa tayo, may power. Of course, may power po yung individual prayer po natin, pero maganda rin po na meron kayong katuwang, meron kayong ka-agreement sa panalangin nyo at hingin natin ang kalooban ng Diyos. Meron pa po ba? Meron pa, nagtaas na kamay. Meron po, ayan. So after ng meeting po, ng closing prayer po, pupunta po kayo doon, mananalangin po tayo doon sa prayer room po. Okay? So doon sa mga marahil hindi nyo tinaas yung kamay nyo pero gusto nyo ipag-pray kayo, punta po kayo din sa prayer room. Okay? So yan lamang po. Tayo po'y tumayo at ihanda po natin ang ating offering sa Panginoong Diyos. And after that, we will close in prayer. Okay? Tayo na po tayong lahat at ihanda po natin ang ating pagbibigay sa Panginoon. Lord, again, maraming salamat po sa pagkakataong ito na makapagbigay kami sa inyo. Gamitin mo po ito, Panginoong Diyos, para sa iyong kalwalatian. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord Jesus. Let us close in prayer. Heavenly Father, once again, Lord, salamat, Lord, sa salita mo. Salamat din, Lord God, sa blessing, Lord God, na binigay mo sa amin, Lord God, na pwede po kami manalangin, Lord God, kahit anong oras, Lord God, kahit saan, Lord God. And we pray, Lord God, that truly, Lord God, that we'll become a church, Lord God, that is prayerful, Lord God, so we can be full of you, Lord God.
in your will, Lord God. And so, Father, in the name of Jesus, Lord, as we go from this place, gamitin mo, Lord God, ang aming mga buhay, Lord God. Prayerfully, Lord God. Gamitin mo, Lord, ang mga buhay, Lord God, as a testimony, Lord God. Na kahit saan po kami pumunta, Lord God, sa mga bahay, schools, offices, Lord God, as we even walk the streets, Lord God, wherever we go, Lord God, use our lives, Lord God, to bring glory to you. Use our lives, Lord God, na maging pagpapala, Lord God, sa aming syudad, Lord God, and all those that we come in contact, Lord God, with. Father, we thank you. We give you all glory, Lord God. We give you all honor. We pray this in the name of Jesus Christ, your Son. And everyone says, God bless the long of hope. Amen. So let's close with this song po. Sa bawat araw, ang lakas mo ay